Patay na ang asawa mo, Andrea. Bulyaw ni Carlos, ang ahas na nagbihis anghel, habang sa pilitang isinusuot ang sing-sing sa nanginginig niyang daliri. Sa labas ng mansyon, basang-basa sa ulan, ang isang hamak na delivery rider. Ang lalaking inakala niyang nabaon sa gumuuhong semento 4 na taon na ang nakalipas. Buhay si Mateo, ngunit walang alaala at inaalipin ng ibang babae. Hahayaan ba niyang nakawin muli ang kanyang pamilya? Malas ka, Andrea. 4 na taon na simula nang lamunin ng lupa ang anak ko dahil sa sumpa mong babae ka. At ngayon, gusto mo pang ipagkait sa apo ko ang magkaroon ng buong pamilya? Tanggapin mo ang alok ni Carlos kung may natitira ka pang hiya sa pamilyang kumupkop sa inyo. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Andrea. Habang umaalingawngaw ang malupit na boses ng kanyang biyenang si Doña Carmen sa buong kabahayan, nanatiling nakayuko si Andrea. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga maliliit na lobo at palamuti sa ibabaw ng hapagkainan. Para ito sa ika-4 na kaarawan ng kanyang anak na si Lucas, ang nag-iisang piraso ni Mateo na naiwan sa kanya. Ginagawa niya ang lahat upang maging masaya ang araw na ito para sa bata, ngunit bawat ngiti na pilit niyang ginagawa ay may katumbas na lason sa kanyang kaluluwa. Hindi siya sumagot. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Nakaramdam siya ng matinding paninikip sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na hindi niya malunok. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa, at ang makulay na espasyo ng sala ay unti-unting lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Bakit kailangang bayaran ng pagdurusa ang pahimakas ng isang tapat na pag-ibig? Hanggang kailan niya kayang mabuhay na parang isang multo sa sarili niyang tahanan? Lumapit si Carlos, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Sa panlabas, siya ay larawan ng isang maginoo at matagumpay na negosyante. Ngunit sa tuwing titingin ito sa kanya, nakakaramdam si Andrea ng kilabot na gumagapang sa kanyang balat. Drea, wag mo na sanang pahirapan ang sarili mo. Malambing ngunit may diin na wika ni Carlos habang pilit nitong hinahawakan ang balikat ni Andrea. Ginagawa ko ito para kay Lucas. Kailangan niya ng ama. Wala na si Mateo. Kailangan mo nang gumising sa katotohanan. Bago pa man makasagot si Andrea upang ipagtanggol ang sarili, isang maikling musika mula sa kanyang telepono ang naghudyat na naroon na sa labas ang inaasahang padala, ang cake ng kanyang anak. Halos himatayin siya sa pasasalamat na may dahilan siya upang tumakas mula sa nakakasakal na presensya ni Carlos at ng kanyang biyenan. Kukunin ko lang ang order sa labas. Malamig na paalam niya, hindi man lang tiningnan ang lalaki at nagmamadaling naglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Napakalakas ng buhos ng ulan sa labas. Ang malamig na hangin na humampas sa kanyang mukha pagkabukas niya ng pinto ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib. Sa kabila ng mataas na gate, nakikita niya ang isang taong nakasuot ng manipis at kupas na raincoat, nakayuko habang inilalabas ang isang kahon mula sa lalagyan na nakakabit sa isang lumang motorsiklo. Dali-daling kumuha ng payong si Andrea at lumabas upang salubungin ang nagde-deliver. Basang-basa ang lalaki. Nanginginig ang mga balikat nito habang yakap-yakap ang kahon ng cake upang hindi ito tuluyang masira ng tubig. Sorry po, ma'am. Mabilis at nanginginig na tinig ng lalaki habang nakayuko pa rin. Na-late po ako dahil madulas ang kalsada at namatay pa po ang makina ko kanina. Isang matalim na guhit ng liwanag mula sa kalangitan ang pansamantalang nagbigay linaw sa madilim na paligid. Kasunod ang malakas na pagkulog na yumanig sa dibdib ni Andrea. Sa paglipas ng liwanag na yon, bahagyang naiangat ng lalaki ang kanyang mukha. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Andrea. Nawala ang tunog ng ulan, nawala ang hapdi ng mga salita ni Doña Carmen. Ang tanging nakikita niya ay ang mukhang nasa harap niya. May malaking peklat ito
na gumagapang mula sa sentido pababa sa pisngi. Ang balat nito ay sunog sa araw. Ang mga mata ay malalim, pagod, at walang bahid ng pag-asa. Ang katawan nito ay payat na tila ilang araw nang hindi nakakatikim ng tamang pagkain. Ngunit kahit gaano pa man binago ng panahon at trahedya ang anyo nito, kilalang kilala ng kaluluwa ni Andrea ang bawat linya ng mukhang iyon. Si Mateo, ang asawa niyang inakala niyang natabunan ng semento, 4 na taon na ang nakalipas. Buhay siya, nakatayo ng ilang metro mula sa kanya. Mateo, usal ni Andrea, isang bulong na halos hindi lumabas sa kanyang mga labi, ngunit pumunit sa kanyang buong pagkatao. Bumagsak ang kahon ng cake mula sa kamay ng lalaki at humampas sa basang semento. Nadurog ang matamis na palamuti na parang sarili nitong puso. Ngunit sa halip na makakita ng pagkilala sa mga mata ng lalaki, matinding takot at gulat ang sumilay rito. "Pasensya na po. Parang awa niyo na po, ma'am." Nagmamakaawa ang lalaking nagngangalang Elias. Halos lumuhod sa kalsada, habang pilit na pinupulot ang nasirang kahon gamit ang nanginginig na mga kamay. "Huwag niyo po sana akong i-cancel o bigyan ng mababang rating. Babayaran ko po ito. Pangako. Papatayin po ako ng asawa ko kapag nawalan ako ng trabaho. Parang awa niyo na po. Kailangan ko lang po ng may uuwing pera." Asawa? Papatayin ng asawa? Ang mga salitang iyon ay nagmistulang asido na ibinuhos sa utak ni Andrea. Wala siyang naiintindihan. Bakit nagmakaawa ang isang lalaking dating puno ng dignidad at pangarap? Bakit takot na takot ito? Umiiyak ng walang patid. Dahan-dahang iniabot ni Andrea ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan sana ang basang braso ni Mateo, upang damhin kung totoo bang laman at dugo ang nasa harap niya. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, umurong si Elias na tila isang asong sanay sa pananakit. Takot na baka saktan siya ng mayamang ginang. "Huwag po kayong mag-alala. Aalis na po ako. Pasensya na po talaga." Garalgal na wika ng lalaki. Mabilis na tinalikuran si Andrea at tumakbo pabalik sa kanyang motorsiklo. Sa itaas, sa balkonahe ng mansyon, nakatayo si Carlos sa likod ng malaking salamin. Ang mga mata nito ay nakatitig ng matalim sa figura ng lalaking nagmamadaling paandarin ang lumang motorsiklo sa gitna ng bagyo. Hindi makakilos si Andrea. Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng ulan, yakap-yakap ang sarili habang nanonood sa paglayo ng lalaking higit sa buhay niya ay kanyang minahal. Ang tanging naiwan ay ang mapait na bakas ng gulong na pilit kumakapit sa madulas na kalsada, kasabay ng pag-agos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang paghihingalo. Hindi alintana ni Andrea ang malakas na pagbayo ng bagyo habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng manibela. Sinundan ng kanyang sasakyan ang maputlang-pulang ilaw ng lumang motorsiklo, binabagtas ang mga kalsadang palayo sa karangyaan ng kanilang subdivision patungo sa isang bahagi ng lungsod na tila tinalikuran na ng pag-asa. Ang mga luha niya ay walang patid sa pag-agos, nakikipag-unahan sa mga patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila bumabaon sa kanyang dibdib. Paanong ang lalaking nagtayo ng mga matitibay na tulay at nagdisenyo ng mga nagtataasang gusali ay nauwi sa pagiging isang hamak na utusan na nanginginig sa takot? Pumasok ang motorsiklo sa isang makipot at maputik na iskinita na hindi na kayang pasukin ng kanyang kotse. Inihinto ni Andrea ang sasakyan sa isang madilim na sulok. Nagsuot siya ng isang itim na jacket, ibinaba ang hood upang itago ang kanyang mukha at maingat na naglakad sa gitna ng putik at umaalingasaw na amoy ng basurahan. Nagtago siya sa likod ng isang kalawanging poste ng ilaw, sapat lang upang makita ang isang maliit na barong-barong na gawa sa tagpit-tagping yero at plywood. Doon, nakita niya si Elias na maingat na ipinaparada ang motorsiklo. Bago pa man ito makapasok sa loob,
Bumukas ang pintuan at lumabas ang isang babaeng nakapamewang. Si Stella. Ang mukha nito ay nakasimangot, ang buhok ay magulo, at ang manipis na duster na suot ay nagpapakita ng kawalan ng pakialam sa sarili at sa kapwa. Walang anumang pagbati, walang pag-aalala kung basang-basa ang lalaki. Agad na inilabas ng babae ang kanyang kamay. Isang malinaw na utos ng paniningil. Dahan-dahang dinukot ni Elias mula sa kanyang basang bulsa ang ilang gusot na pera at iniabot ito sa babae. Mabilis itong hinablot ni Stella at binilang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Nang makita ang halaga, nagdilim ang paningin nito at walang pangingiming inihagis ang ilang barya pabalik sa mukha ni Elias. Bakit ganito lang ito? Kalahati lang ito ng boundary mo kahapon, ah? Matinis at nakakapasong sigaw ni Stella. Ang boses nito ay tumagos hanggang sa pinakasulok ng madilim na iskinita. Saan mo dinala ang pera? Nagsusugal ka ba? O baka naman nambababae ka na namang hayop ka? Hindi, Stella. Pakinggan mo muna ako. Nagmamakaawang sagot ni Elias habang nakayuko. Hindi man lang nagtangkang silagin ang galit ng babae. Nasira kasi ang motor kanina. Tapos nabitawan ko yung cake na dinedeliver ko sa isang malaking bahay. Kinaltas sa sahod ko yung pambayad. Muntik pa nga akong matanggal sa trabaho. Pasensya na talaga. Bukas dodoblehin ko ang biyahe. Nangangako ako. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Puno ng panghahamak. Pasensya. Mabubusog ba ako ng pasensya mo? Wala kang kwenta. Kung hindi kita pinulot sa basurahan 4 na taon na. Ang nakakalipas. Patay ka na. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya wala kang karapatang magreklamo kahit patayin kita sa trabaho. Wala kang silbi. Palamunin. Pagkatapos ng sunod-sunod na pangiinsulto, tinalikuran nito ang lalaki at pabalagbag na pumasok sa loob. Naiwan si Elias na nakatayo sa ulan. Dahan-dahang pinupulot ang mga baryang itinapon sa kanya sa gitna ng putik. Sa kanyang pinagtataguan, kinagat ni Andrea ang kanyang sariling braso upang pigilan ang isang malakas na hagulgol. Pakiramdam niya ay literal na pinupunit ang kanyang puso. Ang asawa niyang dati ay tinitingala ng mga kapwa-inhinyero. Ang lalaking hindi siya pinapayagang maghugas ng plato upang hindi masira ang kanyang mga kamay bilang doktor. Ngayon ay tinatapak-tapakan ng isang walang pusong babae. Gusto niyang tumakbo palapit, yakapin si Mateo at isigaw sa buong mundo kung sino talaga ito. Ngunit pinigilan siya ng takot. Kung biglain niya ang isang taong walang alaala, baka tuluyan itong lumayo. At kung malaman ni Carlos na buhay si Mateo, tiyak na hindi na nito hahayaang makaligtas ang kanyang asawa sa ikalawang pagkakataon. Kailangan niyang maging matalino. Nang makapasok si Elias sa loob, bahagyang lumapit si Andrea sa isang bukas na bintana na natatakpan lamang ng manipis na kurtina. Mula sa siwang, nakita niya ang loob ng barong-barong. Walang maayos na higaan. Nakaupo si Elias sa sahig, kumakain ng bahaw na kanin at kaunting sabaw na natira sa isang maliit na kaldero. Walang pinggan, ginamit niya ang takip ng kaldero upang paglagyan ng kanyang pagkain. Bawat subo ay tila punong-puno ng pagod at kalungkutan. Nang makitang nakahiga na at abala sa pagpindot sa cellphone si Stella, lihim na inilabas ni Elias mula sa loob ng kanyang medyas ang isang basang-basang 20 pesos na naitago niya mula sa galit ng babae. Maingat niyang pinlantsa ang gusot na papel gamit ang kanyang mga magaspang na daliri. Sa ilalim ng kanyang papag, hinila niya ang isang lumang latang kalawangin. Binuksan niya ito nang walang ingay. Inilagay ang 20 pesos sa loob kasama ng iilang barya at maliliit na perang papel. Nang isara niya ang lata, may dumaang kakaibang lambing at lalim sa kanyang mga mata. Isang pangarap na siya lang ang nakakaalam bago niya ito muling itinago sa dilim. Walang kamalay-malay si Andrea na sa sobrang pagkatutok niya sa nangyayari sa loob, bahagya siyang nakalabas mula sa anino ng poste. Mula sa loob, biglang tumayo si Stella dala ang isang palanggana
na puno ng maruming tubig na may sabon. Lumakad ito patungo sa pintuan upang itapon ang laman nito sa labas. Mabilis na napaurong si Andrea, ngunit ang malakas na buhos ng tubig ay muntik nang umabot sa kanyang mga sapatos. Napatigil si Stella. Ang mga mata nitong kasing talim ng patalim ay naningkit habang pilit na inaaninag ang figura sa gitna ng madilim at umuulan na iskinita. Kumunot ang noo ng babae, tila nakaramdam ng presensyang hindi pamilyar sa kanilang lugar, at unti-unting humakbang palabas, dala ang basyong palanggana. Sa likod ng malamig at basang pader, idiniin ni Andrea ang magkabilang kamay sa kanyang bibig. Pinipigilan ang bawat mabibigat at garalgal na paghingang nagpupumiglas na kumawala sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw na walang ibang laman ang isip ni Andrea, kundi ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang asawa. Ang alaala ng panginginig nito sa ilalim ng ulan at ang pagmamalupit ni Stella ay tila mga punyal na patuloy na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Batid niyang hindi niya maaaring biglain si Mateo o mas kilala ngayon bilang Elias. Ang isip nito ay parang isang marupok na salamin na madaling mabasag kapag binigla ng katotohanan. Kailangan niya itong buuin ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagmamahal na hindi nang hihingi ng kapalit. Naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ang paggamit ng isang hindi kilalang account sa isang food delivery app. Araw-araw, tuwing manananghalian, nag-o-order siya ng simpleng pagkain at naglalagay ng mahigpit na bilin na tanging ang rider na nagngangalang Elias lamang ang nais niyang maghatid ng kanyang padala. Sa tapat ng malapad na pintuang salamin ng ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang isang tanyag na pediatric surgeon, matiyagang naghihintay si Andrea. Sa kanyang isang kamay ay may hawak siyang mainit na gatas sa isang selyadong baso at sa kabila naman ay isang maliit na kahon ng pangunang lunas. Ang kanyang puso ay palaging bumibilis sa bawat pagdating ng pamilyar na anino ng isang luma at kalawanging motorsiklo. Nang ihinto ni Elias ang kanyang sasakyan, mabagal ang mga kilos nito, tanda ng matinding pagod sa maghapong pagbibilad sa araw. Basag ang mga labi nito sa uhaw at may mga bagong galos sa mga palad. Marahil dahil sa paulit-ulit na pag-aayos ng sirang makina ng kanyang motor. Iniabot nito ang paper bag ng pagkain, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. "Ito na po ang order ninyo, ma'am." Mahina nitong wika. Iniiwasan ang titig ng magandang ginang na palaging nagbibigay ng malaking tip. Sa halip na kunin lamang ang pagkain, inilapag ito ni Andrea sa isang sementadong upuan at iniabot ang mainit na gatas kay Elias. Nabigla ang lalaki at napaatras, isang reaksyon ng taong sanay na sinisigawan at hindi inaalagaan. "Inumin mo muna ito," malambing na wika ni Andrea. Ang kanyang tinig ay sinadyang palambutin upang hindi magtunog na guutos. "Doktora, ako rito. Nakita ko ang mga sugat sa kamay mo noong nakaraang araw pa. Hayaan mong linisin ko. Baka maimpeksyon iyan." Nag-aalangang umiling si Elias. Inilalayo ang kanyang mga magaspang at maruruming kamay. "Naku, wag na po. Nakakahiya po. Isa pa, baka magalit ang asawa ko kapag natagalan ako." Ang salitang asawa ay laging nagdudulot ng kirot sa dibdib ni Andrea, ngunit pinilit niyang ngumiti ng buong tamis. "Saglit lang ito. Bilang doktor, tungkulin kong magamot ang sino mang nasa harap ko." Bago pa man makatanggi muli ang lalaki, dahan-dahang hinawakan ni Andrea ang pulso ni Elias. Ang init ng palad ni Andrea ay tila isang kuryenteng dumaloy sa balat ng lalaki. Binuksan ng doktora ang maliit na kahon at nagsimulang dampian ng bulak na may gamot ang mga sugat sa mga buko ng daliri ni Elias. Sa tuwing umiihip si Andrea sa sugat upang mabawasan ang hapdi, nararamdaman ni Elias ang mabangong hininga ng babae. Ang amoy ng lavender at malinis na uniforme ay nagbibigay sa kanya ng isang alon ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Wala sa sariling napatitig si Elias sa mukha ni Andrea. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon, isang pakiramdam ng tahanan na tila matagal na niyang hinahanap
ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ang kanyang puso ay pumintig ng malakas at tahimik. Isang kakaibang kagalakan ang namuo sa kanyang pagod na dibdib. Habang maingat na nililinis ang sugat, bahagyang naiangat ni Andrea ang kanyang paningin at napako sa malaking peklat sa sentido ni Elias. Bilang isang doktor, biglang gumana ang kanyang pagsusuri. Kumunot ang kanyang noo sa labis na pagtataka. Ang mga gilid ng peklat ay masyadong pantay at ang lalim ng pinsala ay nakasentro lamang sa isang tiyak na bilog. Hindi ito ang uri ng sugat na makukuha sa pagkadaga ng gumuhong semento o mga bato. Sa mata ng isang dalubhasa, ang pinsalang iyon ay dulot ng isang malakas at sinadyang paghampas, gamit ang isang matigas at bilugang bakal. Tila may isang taong nagtangkang basagin ang bungo ni Mateo bago pa man ito matabunan ng guho. Pinigilan ni Andrea ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Kinukuha ang isang maliit na band-aid mula sa kanyang bulsa. Dinikitan niya ang huling sugat sa kamay ni Elias at banayad itong tinapik. Nang ibaba ni Elias ang kanyang paningin, nakita niya ang band-aid na ginamit ng ginang. Ito ay may makulay na disenyo ng isang nakangiting mukha, ang karaniwang ginagamit ng doktora upang patahanin ang mga batang pasyente. Sandaling natigilan ng lalaki, nakatitig sa munting larawan sa kanyang maruming kamay. Dahan-dahan, ang matinding lungkot na nakaguhit sa kanyang mukha ay nabasag. Isang maliit, nahihiya, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para kay Andrea, ang ngiting iyon ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang makita ang dating Mateo sa kabila ng alikabok at paghihirap ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang lihim niyang laban. Ngunit ang tahimik na sandali ng paghihilom ay biglang nawasak. Isang marangyang itim na sasakyan ang maingay na huminto hindi kalayuan sa kanila. Bumukas ang pinto at lumabas si Carlos. Matikas itong naglalakad patungo sa gawin ni Andrea. Bit-bit ang isang napakalaking bungkos ng mamahaling pulang rosas. Ang matatalim na mata ni Carlos ay nakatuon sa posisyon ng dalawa, habang ang matingkad na kulay ng mga bulaklak ay malupit na sumasalungat sa kupas at maruming jacket na suot ng tanging lalaking nilalaman ng puso ni Andrea. Mabilis na kumilos si Andrea. Bago pa man makalapit ng tuluyan si Carlos, hinawakan niya ang balikat ni Elias at marahang inikot ang lalaki upang makatalikod ito mula sa paparating na bisita. Ang panlalamig ng kanyang mga kamay ay hindi napansin ni Elias na nalilitong sumunod sa paggalaw ng doktora. Salamat sa pag-deliver, Elias. Makakaalis ka na. Seryoso ngunit mabilis na utos ni Andrea. Ibinababa ang kanyang paningin upang itago ang nagbabadyang kaba sa kanyang mga mata. Ingat sa biyahe. Wala sa sariling napatango si Elias. Bagaman nagtataka sa biglaang pagbabago ng timpla ng doktora, isinaksak niya ang helmet sa kanyang ulo at mabilis na pinaandar ang motorsiklo palayo. Umalis siya na dala-dala ang kakaibang init sa kanyang nakangiting kamay. Walang kamalay-malay sa panganib na muntik nang sumalubong sa kanya. Saktong paglisan ng motorsiklo, nakarating si Carlos sa kinatatayuan ni Andrea. Inialok nito ang malaking bungkos ng pulang rosas. Ang mukha ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay nanunuri, malamig, at mapagkwenta. "Sino yung kausap mo, Drea?" tanong ni Carlos. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong awtoridad na tila pagmamay-ari niya ang babae. Isang pasyenteng nagkataong rider din. Mabilis at pilit na kalmadong sagot ni Andrea, habang sa pilitang tinatanggap ang mga bulaklak na tila mabibigat na bato sa kanyang mga braso. "Ano ang ginagawa mo rito, Carlos? May trabaho pa ako." Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Carlos. Inakbayan niya si Andrea ng mahigpit, halos pasakali ng balikat ng babae, at ibinulong ang mga salitang tila lason sa kanyang pandinig. "Nandito ako para paalalahanan ka sa pinag-usapan natin. 4 na taon na, Drea. Nagiging mainipin na si Mama.
Kapag hindi ka pa pumayag na magpakasal sa akin bago matapos ang buwan, alam mo ang mangyayari. May karapatan si Mama bilang lola na kunin ang kustodya ni Lucas at alam mong madali niyang mabebenta ang mga shares ni Mateo na nakapangalan sa bata. Kinagat ni Andrea ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang paraan ng pagkontrol ni Carlos ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang naghahangad ng kanyang katawan at titulo, kundi higit sa lahat, ang buong yaman at kapangyarihan na naiwan ng tunay na tagapagmana, si Mateo. Pag-iisipan ko, garalgal na sagot ni Andrea, lunok ang sariling dangal upang protektahan ang kaligtasan ng kanyang anak at ang lihim na buhay ng kanyang asawa. Nasiyahan sa sagot, iniwan siya ni Carlos pagkatapos ng isang malamig na halik sa kanyang noo. Isang halik na pinandirihan ng buong kaluluwa ni Andrea. Pagsapit ng gabi, habang tulog na ang buong kabahayan, nagkulong si Andrea sa dati nilang kwarto ni Mateo. Naging ugali na niya ang mag-ungkat sa mga lumang gamit tuwing pakiramdam niya ay sasabog na siya sa tindi ng problema. Binuksan niya ang pinakaibabang drawer ng aparador kung saan nakatago ang mga naiwang papeles mula sa huling proyekto ni Mateo. Ang pagpapatayo ng isang malaking tulay na gumuho bago pa man matapos ang mismong trahedya na umangkin sa buhay ng asawa. Dati, wala siyang lakas ng loob na basahin ang mga ito dahil sa tindi ng lungkot. Ngunit ngayon, dahil sa pagdududang nabuo mula sa peklat sa ulo ni Mateo, naging malinaw ang kanyang paningin. Maingat niyang inisa-isa ang mga lumang dokumento hanggang sa makita niya ang isang delivery receipt ng mga materyales. Kumunot ang noo ni Andrea. Ang pirma ng tumanggap sa mga substandard na semento ay sinadyang binura at tinakpan ng maitim na tinta. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng lampshade, naaninag niya ang mga letrang nagtatapos sa os. Hindi iyon kay Mateo, dahil buong pangalan ang palaging isinusulat ng kanyang asawa. Ang matinding kaba at kumpirmasyon ay sabay na humampas sa kanyang dibdib. May alam si Carlos sa pagbagsak ng tulay, at kung totoo ang kanyang hinala, hindi simpleng aksidente ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Nanginginig. Yinakap ng mahigpit ni Andrea ang isang lumang asul na polo shirt ni Mateo. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa tela. Pilit na nilalanghap ang halos maglaho ng amoy ng lalaking nag-iisang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang lumaban. Hindi na lamang para mabuhay, kundi para itama ang mga kasalanang sumira sa kanilang pamilya. Walang babala. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Doña Carmen, nakasuot ng manipis na pantulog, madilim ang mukha at puno ng pandidiri ang mga mata. Mabilis na naglakad ang matanda papalapit. Malupit na hinablot ang lumang polo shirt mula sa pagkakayakap ni Andrea. At walang pakundangang inihagis ito sa basurahan sa gilid ng pinto. Tigilan mo na ang pagkabaliw na yan, Andrea. Matinis na bulyaw ng biyenan, hindi inintindi kung magising man ang batang si Lucas sa kabilang kwarto. Bukas na bukas din, ipapaalam ko sa lahat ng kaibigan natin na mag-iisang dibdib na kayo ni Carlos. Wala ka nang kawala. Huwag mong hintaying kaladkarin ko ang anak mo palabas ng bahay na ito. Bago pa man makasagot si Andrea, mabilis na tumalikod ang matanda. Ang malakas na pagdabog ng pinto ay naiwang umaalingaw sa buong silid, kasabay ng tuluyang pagbasag ng katahimikan sa malamig na gabi. Sa gitna ng kwarto, nanatiling nakaluhod si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa basurahan, habang isang matibay na pasya ang tahimik na nabubuo sa kanyang pusong sugatan. Ang halakhak ng isang bata ay tila isang banal na musika na nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa buhay ni Andrea. Habang pinapanood niya ang 4 na taong gulang na si Lucas na masayang tumatakbo sa damuhan ng parke, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Andrea na sa mga oras na ito,
Doon sa ilalim ng malaking puno ng nara sa kabilang dulo ng parke, palaging nagpapahinga ang isang lalaking pagod ang katawan ngunit mas pagod ang kaluluwa. Pinili ni Andrea ang araw na ito upang magkasama ang mag-ama, kahit sa paraang hindi alam ni Mateo. Gusto niyang maramdaman ng kanyang anak ang presensya ng tunay nitong ama at gusto niyang makita kung mayroon pang natitirang koneksyon ang dugo at laman na pinag-isa ng wagas na pag-ibig. Nakaupo si Elias sa isang sementadong upuan, malayo sa mga tao. Hawak niya ang isang pirasong pandesal na walang palaman, habang ang kanyang lumang helmet ay nakalapag sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang nawala, ngunit hindi niya maalala kung ano. Sinasadyang ibinato ni Andrea ang makulay na bola ni Lucas patungo sa direksyon ni Elias. Ang bola ay tumalbog-talbog sa damuhan bago tuluyang huminto sa tabi ng pagod na binti ng lalaki. "Lucas, baby, kunin mo yung bola kay Tito," malambing na utos ni Andrea, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Mabilis na tumakbo ang bata. Nang makarating si Lucas sa harap ni Elias, napatigil ang lalaki sa pagkain. Dahan-dahang iniyuko ni Elias ang kanyang katawan at kinuha ang bola. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. May kung anong pamilyar sa mga mata ng bata na tila humahalukay sa pinakamalalim na bahagi ng isipan ni Elias. "Thank you po, Tito," masayang wika ni Lucas. Ang boses ay puno ng kawalang malay. Ngumiti si Elias, isang ngangiting punong-puno ng lambing na hindi niya maipaliwanag. Inabot niya ang bola sa bata. Ngunit bago pa man bumalik si Lucas sa kanyang ina, naalaala nito ang palaging itinuturo ni Andrea tungkol sa paggalang sa matatanda. Dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang magaspang at maruming kamay ni Elias. "Mano po, Tito?" wika ng bata, habang idinidikit ang likod ng kamay ng lalaki sa kanyang maliit na noo. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, tila isang kidlat ang gumuhit sa buong katawan ni Elias. Isang matinding kuryente ng emosyon ang dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala ang biglang bumalik at sumakto sa puwang ng kanyang dibdib. Isang mainit na luha ang biglang kumawala sa mata ni Elias at pumatak sa munting kamay ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Wala siyang maalala, pero ang sakit at ang saya na nararamdaman niya sa sandaling iyon ay napakabigat, napakatotoo. Mula sa malayo, napakapit si Andrea sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy habang pinapanood ang tagpong yon. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Dalawang buhay na pinaghiwalay ng tadhana, ngunit pinag-uugnay ng hindi nakikitang hibla ng pag-ibig. Dahan-dahan, tila pinamumunuan ng isang hindi maipaliwanag na lakas, iniunat ni Elias ang kanyang isa pang kamay. Maingat niyang hinaplos ang malambot at tila sutlang buhok ni Lucas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang dinadama ang bawat hibla ng buhok ng bata, tila isang manggagawang nag-iingat sa isang napakahalagang hiyas. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan ni Elias ang hirap ng buhay, ang pagod ng trabaho, at ang kalupitan ni Stella. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya ay buo. "Bakit po kayo umiiyak, Tito?" Inosenteng tanong ni Lucas habang nakatingala sa lalaking estranghero, ngunit tila napakalapit sa kanyang puso. Hindi nakasagot si Elias. Nanatili lamang siyang nakatitig sa bata, lunod sa isang emosyong mas malalim pa sa dagat. Ngunit ang sagradong katahimikan ng mag-ama ay biglang binuha ng isang matinis at nakakairitang boses na nagmula sa likuran. "Elias, anong ginagawa mo rito? Sinasayang mo na naman ang oras mo sa pakikipaglaro sa bata habang naghihintay ako ng pera para sa pambayad ng utang?" Si Stella. Nakatayo ito hindi kalayuan
Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Elias at kalaunan ay kay Lucas. Ang kanyang presensya ay tila isang itim na ulap na lumamon sa natitirang liwanag sa parke. Ang matinding takot ay muling bumalik sa mga mata ni Elias at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula sa bata, tila napaso sa isang katotohanang hindi niya kayang panghawakan. Mabilis na hinalbot ni Stella ang braso ni Elias, isang marahas na paghila na tila nagpapakita ng pagmamay-ari sa isang hayop kaysa sa isang tao. Dahil sa gulat, muntik nang mawalan ng balanse ang lalaki. Ang kaninang liwanag at kakaibang ningning sa mga mata ni Elias ay agad na napalitan ng isang pamilyar at nakapanlulumong takot. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng kahihiyan sa harap ni Andrea at ng bata. Wala kang hiyang lalaki ka. Habang nagpapakapagod ako sa bahay, nandito ka lang pala at nakikipaglaro sa mga batang mayayaman. Bulyaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng parke. Nasaan ang pera? Sabi mo may ide-deliver ka pa? Bakit nandito ka? Stella, sandali lang naman ito. Ang bata, lumapit lang sa akin. Mahinang paliwanag ni Elias, ang boses ay halos pabulong na sa tindi ng hiya. Hindi nakinig si Stella. Sa halip, ibinaling nito ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Andrea. Pinasadahan niya ng tingin ang mamahaling suot ng doktora, ang maganang sasakyang nakaparada sa di-kalayuan at ang kintab ng alahas sa leeg nito. Isang mapalinlang at sakim ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng babae. Ah, kaya pala ayaw mong umuwi. Wika ni Stella habang humahakbang palapit kay Andrea na tila isang buway ang nakakita ng biktima. Mukhang nakahanap ka ng bagong mapaglilingkuran, Elias. Ma'am, pasensya na po sa asawa ko. Masyado po kasing mabait ito. Minsan ay nakakalimutan na may pamilya siyang dapat buhayin. Alam niyo po, dahil sa pakikipag-usap niyo sa kanya, nahuhuli siya sa kanyang mga delivery. Malaking bawas po yon sa kikitain namin ngayong araw. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Stella ay nagpapakulo sa kanyang pasensya. Gusto niyang sampalin ang babaeng ito dahil sa pagtrato nito kay Mateo na parang isang kasangkapan lamang. Ngunit alam ni Andrea na kapag gumawa siya ng eksena, mabilis itong kakalat at maaaring makarating sa pandinig ni Carlos. Walang imik na binuksan ni Andrea ang kanyang mamahaling pitaka. Kumuha siya ng ilang libong piso at walang pag-aalinlangang iniabot ito kay Stella. Sapat na ba ito para sa oras na nawala sa kanya? Hayaan mo na siyang makapagpahinga kahit sandali lang. Mabilis pa sa kidlat na hinablot ni Stella ang pera. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binibilang ang malalaking halaga. Naku, doktora, napakabait niyo po talaga. Elias, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Magpasalamat ka sa mabait na ginang. Hindi makatingin si Elias kay Andrea. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng nararamdamang pagkakaliit. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na binili ng pera sa harap ng babaeng nagsisimula nang magkaroon ng malaking puwang sa kanyang puso. Nang muling hilahin ni Stella ang kanyang damit upang paalisin siya, tila isang robot na sumunod si Elias. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang buhay. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Elias sa huling pagkakataon. Nakita niya si Andrea na nakatayo pa rin doon, yakap-yakap si Lucas, habang ang mga mata nito ay punong-puno ng pighati na hindi niya maunawaan. Lumipas ang hapon. Nang masiguro ni Elias na abala na si Stella sa panonood ng telebisyon at pakikipagtsismisan sa mga kapitbahay, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang barong-barong. Pumitas siya ng isang maliit at simpleng bulaklak na tumubo sa gilid ng kalsada. Isang ligaw na bulaklak na kulay lila. Maliit man ay matatag sa gitna ng dumi. Naglakad siya pabalik sa ospital. Nang makita niya ang sasakyan ni Andrea na nakakaparada pa rin sa parking lot, maingat niyang inilagay ang bulaklak
sa ibabaw ng naggagandahang napanid ng hood ng sasakyan. Wala siyang sulat na iniwan, ngunit ang munting alay na yon ay sapat na upang ipahiwatig ang kanyang pasasalamat at ang muling pagkabuhay ng isang damdamin na kahit ang kawalan ng alaala ay hindi kayang patayin. Samantala, sa loob ng kanilang madilim na silid, narinig ni Stella ang pag-alis ni Elias. Sa halip na sundan ng lalaki, mabilis siyang lumuhod sa sahig at kinapa ang ilalim ng kanilang papag. Hinila niya ang kalawanging lata na lihim na itinatago ni Elias. Dati ay hindi niya ito pinapansin, ngunit dahil sa laki ng perang ibinigay ng doktora kanina, naging mas matindi ang kanyang hinala. Gamit ang isang matulis na kutsilyo, pilit niyang winasak ang takip ng lata. Ang tunog ng nagagasgas na metal ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Nang tuluyang bumukas ang lata, hindi lamang mga barya ang nakita ni Stella. Doon, sa ilalim ng mga gusot na 20 pesos, ay may isang bagay na kumikinang sa kabila ng dumi at kalawang. Isang bagay na hindi kailanman dapat mapunta sa mga kamay ng isang taong tulad ni Stella. Nanlaki ang mga mata ng babae, isang nakakatakot na ningning ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mukha habang inilalabas ang bagay na yon mula sa lata. Ano ito, Elias? May itinatago ka palang kayamanan sa akin. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Andrea habang papalabas siya ng ospital. Ang kulay abong mga ulap ay muling nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan, isang paalala ng araw kung kailan muli niyang nakita ang kanyang mundo sa katauhan ni Elias. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na anino na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Si Elias, wala siyang dalang kahit anong delivery bag. Nakatayo lamang siya roon, suot ang kanyang kupas na jacket, habang hawak ang isang malaking itim na payong na halatang luma na dahil sa ilang tahi sa mga gilid nito. Nang makita niya si Andrea, agad siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may determinasyon. Ma'am, pasensya na po sa istorbo, panimula ni Elias, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng doktora. Nakita ko po kasing madilim ang langit. Baka po kayo maulanan paglabas niyo. Gusto ko lang po sanang ibalik ang kabutihang loob niyo sa akin. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa dibdib ni Andrea. Sa kabila ng kanyang kahirapan at ng malupit na pagtrato sa kanya ni Stella, ang pagiging Maginoo ni Mateo ay nananatiling buhay sa loob ni Elias. Salamat, Elias, bulong ni Andrea. Nagsimulang pumatak ang ulan, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos na bumabalot sa buong paligid. Binuksan ni Elias ang payong at maingat itong itinaas sa itaas ni Andrea. Naglakad sila nang magkasama patungo sa sasakyan. Sa ilalim ng maliit na puwang ng payong, ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit. Nararamdaman ni Andrea ang init na nagmumula sa katawan ni Elias, isang pamilyar na init na tila isang kumot na bumabalot sa kanya sa gitna ng ginaw. Sa gitna ng ingay ng ulan na tumatama sa payong, walang sadya na nagsimulang humuni si Andrea. Isang lumang himig, isang payapang melodiya na palagi niyang kinakanta noon sa gabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan nung ipinagbubuntis pa niya si Lucas. Ito ang kanta ni Mateo para sa kanilang mag-ina. Napatigil si Elias sa paglalakad. Ang payong ay bahagyang naging hilig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at mabilis. Elias, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Andrea. Biglang binitawan ni Elias ang payong. Napahawak siya sa kanyang ulo gamit ang magkabilang kamay. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa kanyang anit. Isang matinding hiyaw ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga pader ng limot ay nagsimulang gumuho. Nakakita siya ng mga imahe ng isang maingay na construction site. Ang nakakasilaw na sikat ng araw,
at isang babaeng nakaunipormeng puti na tumatawa habang inilalagay ang kanyang kamay sa isang malaking tiyan. Ang sakit, ang gulo, ungol ni Elias. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang manghina. Mabilis siyang sinalo ni Andrea bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang semento. Ipinatong ni Andrea ang ulo ni Elias sa kanyang balikat. Hinahayaan ng lalaki na kumuha ng lakas mula sa kanya. Ang ulan ay malayang bumabagsak sa kanilang dalawa. Pinagsasama ang kanilang mga luha at ang lamig ng panahon. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Elias ang amoy ni Andrea, ang bango ng lavender na hinaluan ng amoy ng ulan. Ito ang amoy na palaging nasa kanyang mga panaginip. Ang kanyang puso ay pumintig ng napakalakas, isang pintig na tila sumasabay sa himig na hinuhuni ni Andrea kanina. Drea! Isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Elias. Napatigil ang tibok ng puso ni Andrea. Ang tawag na yon, ang tanging palayaw na si Mateo lang ang gumagamit. Isang matinding pag-asa ang sumabog sa kanyang puso. Niyakap niya ng mas mahigpit si Elias, hindi inintindi ang basang uniforme o ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Sa sandaling iyon, wala silang pakialam sa mundo. Sila ay dalawang kaluluwang pilit na nagtatagpo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Dahan-dahang humupa ang sakit sa ulo ni Elias, ngunit nanatili siyang nakasandal kay Andrea. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumulupot sa baywang ng doktora, isang yakap na puno ng pangungulila at pagkalito. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni Andrea laban sa kanyang dibdib, isang awit ng buhay na tila sumasagot sa kanyang sariling hininga. Ngunit ang init ng kanilang pagtatagpo ay biglang napalitan ng isang malamig na presensya. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang madilim at nanunuring mukha ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa magkayakap na dalawa sa gitna ng ulan. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa pintuan ng sasakyan ay nagpapakita ng isang nagngangalit na selos at panganib. Hindi sila nakita ni Elias, ngunit nagtama ang paningin ni Andrea at ni Carlos. Sa sandaling iyon, alam ni Andrea na ang tahimik na mundong binuo niya para kay Mateo ay muling nalalagay sa malaking panganib. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon nang may kasamang bigat na tila ibinabadya ang isang malakas na bagyo sa loob ng tahanan. Pumasok si Andrea na basang-basa pa rin ang suot na uniforme. Ang kanyang mga hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng tubig sa makintab na sahig. Ngunit ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig ng atmosperang sumalubong sa kanya sa loob ng engrandeng sala. Nakaupo si Carlos sa isang malapad na upuang gawa sa mamahaling katad. Sa harap niya ay isang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Hindi siya kumikibo, ngunit ang paraan ng kanyang paghinga ay sapat na upang malaman ni Andrea na ang nakita nito sa parking lot ay nagdulot ng isang matinding galit. Sino siya, Drea? Ang boses ni Carlos ay mahinahon, ngunit may talim na tila isang itak na dahan-dahang humahati sa katahimikan. Sabi ko sa'yo, isa lang siyang rider na pasyente ko. Pilit na pinatatag ni Andrea ang kanyang tinig, habang pilit na iniiwasan ang titig ng lalaki. Biglang tumayo si Carlos. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Andrea. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay lumamon sa liwanag na nagmumula sa chandelier. Isang rider? At kailan pa naging kaugalian ng mga doktora ang makipagyakapan sa isang marumi at hamak na rider sa gitna ng ulan. Lumapit pa si Carlos hanggang sa maramdaman ni Andrea ang amoy ng alak sa hininga nito. "Huwag mo akong gawing tanga, Andrea. Nakita ko kung paano ka kumapit sa kanya. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang basurahang iyon. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan.
Bulyaw ni Andrea. Ang kanyang pasensya ay umabot na sa hangganan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Ang matanda ay tila isang reyna ng kadiliman na handang magbigay ng hatol. May karapatan siya, Andrea, dahil sa bahay na ito, ang dangal ng pamilya, ang higit na mahalaga, kaysa sa iyong mga maling pagnanasa. Kung gusto mong maging linta sa isang hampas lupa, huwag mo itong gawin habang daladala mo ang apelyido ng anak ko. Lumapit ang matanda at itinuro ang mukha ni Andrea. Napagdesisyonan na namin. Sa Sabado, gaganapin ang inyong engagement party. Wala akong pakialam kung anong drama ang gagawin mo. Kapag hindi ka sumunod, asahan mong bukas na bukas din ay ililipad ko si Lucas patungong Amerika. May sapat akong kapangyarihan upang patunayan na hindi ka karapat-dapat na ina dahil sa iyong pakikipagrelasyon sa kung sino-sinong lalaki. Ang banta tungkol kay Lucas ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Andrea. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang anak ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay sa impyernong ito. Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Bulong ni Andrea, ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Subukan mo kami, Drea. Hamon ni Carlos, isang mapait at mapanakop na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gawin mo ito para sa kinabukasan ng anak mo at huwag mo nang hayaang makita ko pa ang rider na yon kung ayaw mong masaktan siya ng tuluyan. Tinalikuran siya ng dalawa. Iniwan siya niyang mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na sala. Naglakad si Andrea patungo sa kwarto ni Lucas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang anak na gising pa at nakaupo sa higaan. Hawak ang isang maliit na laruang Batman. "Mama, why are you po cry?" Tanong ni Lucas. Ang kanyang inosenteng boses ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Andrea. Lumapit ang bata at kumuha ng isang pirasong tissue mula sa gilid ng kanyang kama. Maingat niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang ina. "Huwag ka na po cry, Mama. Nandito na si Batman. Sabi po ni Tito Ryder, Batman will protect us." Nayakap ng mahigpit ni Andrea ang kanyang anak. Ang mga salita ng bata ay nagbigay sa kanya ng isang matinding liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi siya maaring sumuko. Hindi siya maaring maghintay na lamang na bumalik ang alaala ni Mateo habang ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay unti-unting winawasak ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanila. Pumasok si Andrea sa kanyang sariling silid at tiningnan ang larawan ni Mateo na nakatago sa loob ng kanyang drawer. Isang bagong uri ng tapang ang nanulay sa kanyang mga ugat. Kung ang hustisya ay hindi kusang darating, siya ang hahanap nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang tinipa ang isang numerong matagal na niyang itinatago. Ang tunog ng pagring ng telepono sa katahimikan ng gabi ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "Hello? Ito ba ang opisina ni Detective Santos?" Mahinang wika ni Andrea. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Gusto kong buksan muli ang investigasyon sa insidente sa San Jose Bridge. 4 na taon na ang nakalipas. Mayroon akong bagong ebidensya at isang taong kailangan nating hanapin." Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit sa loob ng puso ni Andrea, ang tunay na bao ay nagsisimula pa lamang. Ang sakit sa ulo ni Elias ay unti-unting humupa pag-uwi niya. Ngunit ang kakaibang damdamin sa kanyang puso ay nanatiling nag-aalab. Ang init ng yakap ni Andrea, ang amoy nito, at ang tinig na bumulong sa kanyang pangalan, Drea, ay tila mga piraso ng isang palaisipan na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Ngunit ang lahat ng yun ay biglang naglaho nang buksan niya ang pintuan ng kanilang barong-barong. Isang eksenang tila isang bangungot ang sumalubong sa kanya. Nakakalat sa sahig ang mga damit, ang manipis nilang kutsyon ay nabaligtad, at sa gitna ng lahat ng kalat, nakaupo si Stella. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang nakakatakot na ngiti. Sa kanyang kamay,
Hawak niya ang isang kalawanging lata na sa pilitang binuksan. Nandito ka na pala, Elias. Tamang-tama, may gusto akong itanong sa'yo. Mapanlin lang na bati ni Stella. Napatigil ang paghinga ni Elias nang makita ang wasak na lata. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng liit na pag-asa. Ang kanyang mga naipong barya at ang isang bagay na higit na mahalaga pa kaysa sa pera ay nasa mga kamay na ng halimaw. Saan mo ito nakuha, Elias? Tanong ni Stella, ipinakita ang laman ng kanyang nakabukas na palad. Doon ay nakalagay ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Kupas na at may kaunting yupi sa gilid, ngunit kumikinang pa rin sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagtatago ng pera sa akin? Nag-iipon ka para kanino? Para sa doktora na yon? Napatakbo si Elias at pilit na inagawang singsing, ngunit mabilis itong nailayo ni Stella. Huwag mong hawakan yan! Akin yan! Sigaw ni Elias. Ang boses ay puno ng desperation. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang babae. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elias. Ang tunog ng palad ni Stella ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Wala kang pag-aari rito, Elias. Lahat ng nasa iyo ay utang mo sa akin. Kahit ang hininga mo ay akin. Sa gitna ng galit, biglang naging kalmado si Stella. Alam mo, naawa na ako sa'yo. Kaya tinulungan na kita. Ipinagbili ko na ang singsing na ito. Hindi na rin masama ang halaga. Sapat na para sa isang linggong sugal at pambili ng bagong cellphone. At ang mga barya mo? Huwag kang mag-alala. Nagamit ko na rin pambayad sa utang. Ang mga salita ni Stella ay tila isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Elias. Ang singsing. Ito ang nag-iisang bagay na natatandaan niyang hawak niya nang magising siya sa ospital 4 na taon na ang nakalipas. Ito ang tanging koneksyon niya sa kanyang nawawalang nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ang pag-asang isang araw, may isang taong makikilala ang singsing at sasabihin sa kanya kung sino talaga siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang utang na loob na palaging kinakapitan ni Stella upang kontrolin si Elias ay tuluyang nabasag. Isang matinding galit, isang galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman ang biglang sumiklab sa kanyang puso. Hayop ka, ungol ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na tila dalawang nagbabagang apoy. Walang anumang salita. Tumalikod si Elias at mabilis na lumabas ng barong-barong, pabalagbag na isinara ang pintuan sa likuran niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo sa babaeng yon bago pa man siya makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng madilim na iskinita. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa tindi ng galit. Nang makarating siya sa isang sanglaan, ang pawn shop ni Aling Puring, isang matinding hinala ang bumalot sa kanya. Pumasok siya at kinompronta ang matandang may-ari. Aling Puring, may babae po bang nagngangalang Stella na nagsangla ng isang pilak na singsing dito kanina? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kinumpirma ng matanda ang kanyang hinala. Masakit man. Nagmakaawa si Elias na makita man lang ang resibo upang malaman niya kung magkano niya ito dapat tubusin. Habang tinitingnan ni Elias ang kapirasong papel, isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Kailangan niyang magtrabaho ng isang buong buwan upang mabawi ang tanging alaala na naiwan sa kanya. Umalis siya sa sanglaan na parang isang basang sisiw. Habang naglalakad pabalik, napadadaan siya sa isang tambakan ng basura. Nakita niya ang isang pamilyar na papel. Ang resibo mula sa pawn shop, gusot-gusot at itinapon na ni Stella. Walang alinlangan, lumuhod si Elias sa gitna ng basura. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang halongkatin ang mabahong tambak. Hindi inintindi ang matutulis na bagay na sumusugat sa kanyang mga palad.
Ang kailangan niya lang ay ang resibo. Ang kailangan niya lang ay ang pag-asa. Samantala, sa loob ng kanyang tahimik na silid sa mansyon, natanggap ni Andrea ang isang mensahe sa kanyang telepono. Mula ito kay Detective Santos, isang maikling video clip na may mababang kalidad, kuha mula sa isang lumang CCTV camera sa isang tindahan malapit sa construction site. Nanginginig na pinindot ni Andrea ang play button. Ang video ay madilim at malabo. Ngunit sa isang sandali, nang tamaan ng ilaw ng isang dumadaang sasakyan, ang giwang ng scaffolding, malinaw na nakita ni Andrea ang isang lalaking abala sa pagputol ng isang makapal na kable. Ang lalaki ay nakatalikod, ngunit ang tindig nito, ang porma ng kanyang balikat at ang paraan ng kanyang paggalaw, walang duda. Ang anino ng demonyo na sumira sa kanyang buhay ay may mukha. At ang mukhang iyon ay kamukhang-kamukha ng lalaking araw-araw niyang tinatawag na bayaw. Nakalipas ang magdamag na parang isang bangungot para kay Elias. Hindi siya umuwi sa barong-barong. Nagpalipas siya ng gabi sa ilalim ng isang tulay, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang buto. Ang galit niya kay Stella ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam niya ay isa siyang dahon na tinangay ng hangin, walang ugat, walang pinagmulan. Pagsikat ng araw, iisang tao lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang taong sa maikling panahon ay nagparamdam sa kanya ng pag-aalaga na hindi niya kailanman naramdaman. Isang taong may mga matang tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng kanyang mga peklat. Si Andrea. Naglakad siya patungo sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pagod. Ang damit niya ay lukot-lukot, ang muka ay marumi, at ang mga mata ay namumugto. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta roon. Siguro ay dahil kailangan lang niya ng isang taong makikinig. Siguro ay dahil sa presensya lamang ng doktora, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Sakto namang papalabas si Andrea ng ospital, patungo sa kanyang sasakyan. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nang makita ni Andrea ang kalunos-lunos na hitsura ni Elias, ang bakas ng tuyong luha sa pisngi, ang mga sugat sa kamay na halatang galing sa paghahalongkat, isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Elias, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Andrea habang mabilis na lumalapit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo ni Elias upang itago ang kanyang kahinaan ay tuluyang gumuho. Ang lalaking nagtiis ng 4 na taon ng paghihirap nang walang reklamo ay biglang umiyak na parang isang batang nawawala. Wala na, ma'am. Kinuha niya. Humahagulgol na wika ni Elias. Ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako, wala na. Hindi na napigilan ni Andrea ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung may makakita man sa kanila. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nawasak ang kaluluwa. Niyakap niya ng mahigpit si Elias. Ibinaon ang mukha ng lalaki sa kanyang balikat. Hinahayaan itong ilabas ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit ang kanilang tahimik na pagdamay ay biglang sinira ng isang pamilyar at nakakabinging sigaw. Ayan na siya. Ayan ang kabit ng asawa ko. Ang doktora na sumisira sa aming pamilya. Nakatayo sa entrance ng ospital si Stella. Kasama ang ilang matatabang lalaki na halatang mga kolektor ng utang. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtatagumpay. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kasamang panunumbat. Tingnan niyo ang walang hiyang doktora na ito. Malakas na sigaw ni Stella upang makuha ang atensyon ng lahat ng dumadaan. Mukha lang siyang anghel, pero isa siyang ahas. Inaakit niya ang asawa ko para iwanan kami. Ninanakaw niya ang padre de pamilya namin. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone upang kunan ng video ang eksena. Napatulala si Elias, hindi makapaniwala sa ginagawang eskandalo ni Stella.
Naramdaman ni Andrea ang paghigpit ng yakap ni Elias, isang yakap na puno ng proteksyon, ngunit may kasamang matinding hiya. Stella, tumigil ka. Mahinang pakiusap ni Elias. Huwag mong idamay si Ma'am Andrea dito. Idamay? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Lalong lumakas ang sigaw ni Stella. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana nawawalan ng oras sa trabaho. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana tayo nagigipit. Bayaran mo ang pinsala mo, doktora. Bayaran mo kami sa paninira mo sa aming buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong uri ng apoy ang sumiklab sa puso ni Elias. Hindi ito ang galit na naramdaman niya kagabi. Ito ay isang galit na nagmula sa pagnanais na protektahan ang isang taong mahalaga sa kanya. Ang makitang binabastos at pinapahiya si Andrea sa harap ng maraming tao ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ni Andrea at humakbang paharap. Ginamit niya ang kanyang katawan upang harangan ang doktora mula sa mga nanunuring mata ng mga tao at mula sa nanlilisik na titig ni Stella. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Stella ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Tama na, Stella. Ang boses ni Elias ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at awtoridad na ikinagulat maging ni Stella. Huwag na huwag mong bastusin ang babaeng mahal ko. Ang salitang mahal ko ay umaling-awngaw sa buong parking lot. Napatigil sa pagbivideo ang mga tao. Napatigil sa pagsigaw si Stella at sa likod ni Elias, naramdaman ni Andrea na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hindi pa niya naaalala ang lahat, ngunit ang puso ni Mateo ay nagsasalita na para sa kanya. Habang nakatayo silang dalawa, ang mga kamay ni Elias na kanina'y puno ng sugat ay dahan-dahang hinanap ang mga nanginginig na kamay ni Andrea. Mahigpit niyang hinawakan ito, isang pamilyar na hawak na tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Ang paraan ng pagkakapit ng kanyang mga daliri sa mga palad ni Andrea ay eksaktong katulad ng paraan ng paghawak ni Mateo sa kanya tuwing natatakot siya sa kulog at kidlat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nanonood mula sa malayo, hindi nakikilahok sa kaguluhan, ngunit nararamdaman ang bawat salita. Paparating si Carlos sa ospital upang sunduin si Andrea para sa isang lunch meeting kasama ang kanilang mga abogado tungkol sa nalalapit na kasal. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ang eksena sa parking lot. Hindi niya pinansin ang nagwawalang si Stella. Hindi niya pinansin ang naguguluhang mga tao. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang tao lamang. Sa lalaking nakatalikod, sa lalaking payat at marumi ang damit. Ngunit may tindig na pamilyar sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Elias. At sa sandaling iyon, nakita ni Carlos ang mukha ng rider. Nakita niya ang mahabang peklat sa sentido nito. Ang marangyang leather briefcase na hawak ni Carlos ay biglang bumagsak sa sementadong sahig. Ang malakas na tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hudyat na ang mundo na maingat niyang binuo sa loob ng 4 na taon ay malapit ng gumuho. Buhay. Buhay ang kapatid niya. Ang pagbagsak ng briefcase ni Carlos ay tila isang senyas para sa kanyang mundo na huminto. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang mga ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kapatid niyang dapat ay matagal nang naging abo. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang singilin ang kanyang mga kasalanan. Isang matinding takot. Isang takot na mas malala pa sa kamatayan ang gumapang sa buong katawan ni Carlos. Mabilis siyang tumalikod bago pa man mapansin ni Andrea o ni Mateo ang kanyang presensya. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi pantay. Tila isang kriminal na tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, pabalagbag niyang isinara ang pinto. Hinampas niya ang manibela ng paulit-ulit, isang tahimik na pagsabog ng galit at pagkataranta. Paano?
Paanong nabuhay ang kapatid niya? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kumpanya, ang yaman, ang pag-aari kay Andrea, ay nakasalalay sa pagkamatay ni Mateo. At ngayon, ang pundasyon ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Nanginginig na kinuha ni Carlos ang kanyang telepono. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Tinawagan niya ang nag-iisang taong makakatulong sa kanya upang itago ang kanyang madilim na sikreto. Si Stella. Nang gabing iyon, sa isang marangyang ngunit madilim na bar, nagkaharap ang 2 ahas. Inilapag ni Carlos sa mesa ang isang makapal na sobrang puno ng pera, sapat na upang masilaw ang sinumang sakim sa salapi. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lalaking yan. Saan mo siya nakita? Paano kayo nagkakilala? Ano ang alam niya sa nakaraan niya? Malamig na utos ni Carlos, ang kanyang mga mata ay tila 2 itim na butas na kayang lamunin ng sinuman. Mabilis na ikinuwento ni Stella ang lahat. Ang pagkakapulot niya kay Elias sa gilid ng isang bangin malapit sa San Jose Bridge. 4 na taon na ang nakalipas. Ang kawalan nito ng alaala at ang buhay na ipinaranas niya rito. Habang nagsasalita si Stella, isang masamang plano ang nabubuo sa isipan ni Carlos. Alam mo, Stella, mapanlin lang na wika ni Carlos habang itinutulak ang sobre palapit sa babae. Pareho lang tayong biktima rito. Ang doktora na yan, si Andrea, ay pilit na inaagaw sa iyo ang asawa mo. Gusto niyang sirain ang pamilya mo, pero tutulungan kita. Tutulungan kitang protektahan ang sayo. Nasilaw sa pera at nabulag sa mga matatamis na salita ni Carlos, naniwala si Stella. Hindi niya alam na ginagamit lang siya bilang isang kasangkapan sa isang mas madilim na laro. Umuwi si Carlos sa mansyon, amoy alak at amoy kasalanan. Dumiretso siya sa kanyang study room at binuksan ang isang nakatagong vault sa likod ng isang malaking painting. Kinuha niya ang isang lumang litrato, isang masayang larawan ng kanilang pamilya, bago pa man mamatay ang kanilang ama. Naroon si Mateo, nakangiti ng malapad, habang si Carlos naman ay nakatayo sa likod nito. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang panulat at walang awang binura ang mukha ni Mateo sa litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya hahayaang masira ang lahat. Kung hindi ito nagtagumpay noon, sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito, wala nang mababago. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Kailangan kita, anya sa taong nasa kabilang linya. May isang basura na kailangan nating iligpit. Isang aksidente sa motor. Walang dapat maiwang bakas. Siguraduhin mong sa pagkakataong ito, hindi na siya hihinga. Samantala, sa ospital, matapos ang eskandalo, dinala ni Andrea si Elias sa kanyang opisina upang magpahinga. Nahanap niya sa isang online shop ang eksaktong disenyo ng nawawalang singsing ni Elias. Hindi ito ang orihinal, ngunit para kay Andrea, ang mahalaga ay ang simbolo. Palihim niyang binili ito, umaasang maibibigay niya ito sa tamang panahon. Hindi niya alam na ang bawat segundong lumilipas ay maaaring ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang lalaking pinakamamahal niya. Pauwi na si Elias. Ang kanyang puso ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang pagtatanggol niya kay Andrea ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas at dignidad. Habang minamaneho niya ang kanyang lumang motorsiklo sa isang madilim at tahimik na kalsada, hindi niya napansin ang isang malaking itim na truck na walang ilaw na tahimik na bumubuntot sa kanya mula sa malayo. Ang makina ng truck ay dahan-dahang bumibilis. Ang tunog nito ay tila isang halimaw na handang manakmal sa katahimikan ng gabi. Nakalabas na si Andrea mula sa ospital. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang halo ng pag-asa at pag-aalala. Hawak niya sa kanyang palad ang isang maliit na kahon na naglalaman ng bagong singsing, isang simbolo ng pangakong bubuuin niyang muli ang kanilang nasirang mundo.
Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pauwi, pinili niyang dumaan sa isang mas tahimik na ruta, isang kalsadang bihira ang dumadaan, ngunit nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi niya alam na ang landas na tinatahak niya ay ang parehong landas na tinatahak ng kamatayan para kay Elias. Sa di kalayuan, natanaw ni Andrea ang isang pamilyar na anino, ang lumang motorsiklo ni Elias. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napalitan ng matinding kaba nang mapansin niya ang isang malaking itim na truck na tila isang dambuhalang anino na bumubuntot sa motorsiklo. Walang ilaw ang truck. Ang paraan ng pag-andar nito ay hindi normal. Ito ay tila isang mangangasong dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Biglang bumilis ang takbo ng truck. Ang intensyon nito ay naging malinaw na parang kristal. Pilit nitong ginigit-git ang motorsiklo ni Elias papalapit sa matarik na gilid ng tulay. Nanginginig na napahawak si Elias sa manibela. Pilit na iniiwasan ng malaking sasakyan, ngunit ang kanyang maliit na motor ay walang laban sa puwersa ng halimaw na bakal. Mateo! Isang sigaw na puno ng takot ang kumawala sa lalamunan ni Andrea. Kahit alam niyang hindi siya maririnig. Walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa takot sa kamatayan. Sa isang iglap, tinapakan ni Andrea ang silinyador. Ang kanyang mamahaling kotse ay humumarurot na tila isang bala. Hindi niya inisip ang sarili niyang kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang lalaking minsan nang inagaw sa kanya ng tadhana. Bago pa man tuluyang maitulak ng truck ang motorsiklo sa bangin, isang malakas na pag-uga ang yumanig sa buong tulay. Buong lakas na ibinangga ni Andrea ang kanyang sasakyan sa gilid ng truck. Ang tunog ng nagbangga ang metal ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nawalan ng kontrol ang driver ng truck at ito ay sumalpok sa barikada ng tulay. Ngunit ang puwersa ng pagkakabangga ay nagdulot din ng isang malagim na resulta. Ang motorsiklo ni Elias ay tumilapon. Ang kanyang katawan ay paisa-isang umikot sa ere bago tuluyang bumagsak ng malakas sa sementadong kalsada. Ang kanyang ulo ay tumama nang may nakakabinging tunog. Sa loob ng kanyang wasak na sasakyan, naramdaman ni Andrea ang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ngunit sa kabila ng sakit at pagkahilo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Nakita niya si Elias na nakahandusay sa kalsada, hindi gumagalaw. Gamit ang natitira niyang lakas, pilit niyang binuksan ang pintuan ng kotse. Gumapang siya palabas, hindi inintindi ang mga bubog na sumusugat sa kanyang mga kamay at tuhod. Gumapang siya palapit sa lalaking pinakamamahal niya. Nang marating niya ang katawan ni Elias, hinawakan niya ang mukha nito. Ang balat nito ay malamig. Ang mga mata nito ay nakapikit. Isang manipis na agos ng dugo ang dumadaloy mula sa lumang peklat sa kanyang sentido. Mateo. Humahagulgol na bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pighati. Mateo, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Hindi ngayon. Hindi na ulit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Elias. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang isang patak ng luha ay tila nagbigay ng huling hininga sa nag-agaw buhay na katawan. Dahan-dahan, sa kabila ng matinding sakit, dahan-dahang iminulat ni Elias ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi na ang mga matang puno ng pagkalito at takot. Ang mga iyon ay ang mga matang puno ng pagkilala, puno ng pagmamahal, at puno ng sakit na makitang duguan ang babaeng kanyang sinisinta. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin, naramdaman ni Elias ang pagdampi ng mga labi ni Andrea sa kanyang noo. Ang huling imahe na nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa. Umiiyak, ngunit hindi bumibitaw. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa malayo. Isang hudyat ng pag-asa sa gitna ng isang madilim na gabi. Ngunit sa loob ng ospital,
Habang isinusugod ang dalawang katawan, ang makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Elias ay nagsimulang mag-ingay. Ang paalon-along linya ay unti-unting naging isang tuwid at walang katapusang guhit. Ang isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ay pumuno sa emergency room. Isang tunog na sumisigaw ng katapusan. Ang puting kulay ng silid ay nakakasilaw. Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa bawat sulok. Dahan-dahang iminulat ni Andrea ang kanyang mga mata. Isang matinding sakit sa ulo at katawan ang agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ang huli niyang naaalala ay ang malamig na semento, ang duguan nitong mukha, at ang tunog ng isang pusong tumigil sa pagtibok. Mateo, napabangon siya bigla. Hindi inintindi ang sariling sakit. Isang nurse ang mabilis na lumapit upang pakalmahin siya. Ma'am, dahan-dahan lang po. Kayo po ay nasa ospital. Ligtas na po kayo. Malumanay na wika ng nurse. Ang kasama ko, yung lalaki. Nasaan siya? Nagmamakaawang tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang matandang doktor, ang kanyang mentor, ang pumasok sa silid. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng pag-aalala. Andrea, anak, mabuti at gising ka na. Minimal lang ang mga sugat mo, pero ang kasama mo, kritikal ang kanyang kondisyon. We did everything we could, but he flatlined on the way here. Nagawa naming ibalik ang tibok ng kanyang puso, pero ngayon ay nasa malalim siyang koma. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang dibdib. Buhay siya, ngunit nakakulong sa isang madilim na mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Andrea. Kahit na masakit pa ang kanyang katawan, pilit siyang tumayo. Inalis niya ang dextrose sa kanyang kamay at naglakad patungo sa intensive care unit. Doon, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Mateo. Nakahiga sa isang kama, napapalibutan ng mga makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit payapa. Sa loob ng maraming araw at gabi, hindi umalis si Andrea sa tabi ni Mateo. Doon siya natutulog sa isang maliit na upuan. Doon siya kumakain. Kausap niya ito palagi. Kinukwento ang mga masasayang araw nila, ang pangungulila niya, at ang tungkol sa kanilang anak na si Lucas. Sa loob ng madilim na kailaliman ng kanyang isipan, naririnig ni Mateo ang boses ni Andrea. Ito ay tila isang sinulid ng liwanag sa isang walang katapusang kadiliman. At sa liwanag na yon, ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magkabit-kabit na parang isang pelikula. Nakita niya ang araw ng kanilang kasal, ang ngiti ni Andrea na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nakita niya ang kanyang sarili na nagdidisenyo ng kanilang pangarap na bahay. Narinig niya ang unang iyak ng kanilang anak. At nakita niya ang mukha ni Carlos sa construction site, ang mukha ng kapatid niyang may hawak na tubo. Kasunod ang isang matinding sakit at ang pagbagsak ng mundo. Ang lahat ay bumalik. Ang saya, ang sakit, ang pagtataksil. Isang hapon, habang hawak ni Andrea ang kamay ni Mateo, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang naramdaman yon, mas malakas na ngayon. Dahan-dahan, sa harap ng kanyang hindi makapaniwalang mga mata, ang mga pilik mata ni Mateo ay nagsimulang gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga mata ni Elias, ang mga matang puno ng pagkalito, takot at kalungkutan. Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay ang mga mata ni Mateo. Matalas, puno ng pagkilala, at higit sa lahat, puno ng isang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Bakit ka umiiyak, asawa ko? Ang boses niya ay mahina at garalgal, tila isang tunog na nagmula sa napakalayong lugar. Ngunit para kay Andrea, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi siya sumagot. Sa halip,
Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang mga hagulgol ay hindi na hagulgol ng pighati, kundi ng isang matinding kagalakan na tila sasabog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagtaas ng kamay ni Mateo at ang marahang paghaplos nito sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, lahat ng pagdurusa ay naglaho. Sila ay muling buo. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang itinaas ni Andrea ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa kabila ng mga tubo na nakakabit sa katawan ni Mateo, kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. May kailangan tayong tapusin, wika ni Mateo. Ang boses ay unti-unti nang lumalakas. Naintindihan agad ni Andrea ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Ang gabi ng engagement party niya kay Carlos ay ngayong gabi. Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Dahan-dahan niyang isinuot ang pilak na singsing sa daliri ni Mateo. Sakto. Isang matigas na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Mateo habang tinitingnan ang singsing sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang paningin kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na. May isang salo-salo tayong dapat daluhan, Andrea. Ang mansyon ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang mga mararangyang bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, ay masayang nag-uusap habang hawak ang mga kopita ng mamahaling champagne. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Carlos, ang larawan ng isang matagumpay at mapagmahal na lalaki. Ngumingiti siya sa lahat, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may nakatagong kaba. Hindi pa niya natatanggap ang kumpirmasyon mula sa kanyang inutusan. At si Andrea, hindi pa rin nagpapakita. Sinabi niya sa mga bisita na na-delay lamang ang kanyang mapapangasawa dahil sa isang emergency sa ospital. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Carmen. Ang muka ay puno ng pagtatagumpay. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang katuparan ng kanyang mga pangarap, ang tuluyang pag-aari ng kanyang paboritong anak sa buong yaman ng pamilya. Bigla, isang pamilyar na anino ang pumasok sa bulwagan, si Stella. Nakasuot ng isang makintab na bestida na halatang hindi bagay sa kanya. Naglakad siya palapit kay Carlos. "Nasaan na ang bayad ko?" Pabulong na tanong ni Stella. "Narinig ko sa mga kapitbahay na naaksidente daw si Elias. Anong nangyari?" Isang malamig na titig ang ipinukol ni Carlos sa babae. "Manahimik ka kung ayaw mong madamay. Mamaya ka na maningil." Biglang bumukas ang malaking pintuan sa entrada ng mansyon. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang pumuno sa buong bulwagan. Lahat ng mga mata ay napako sa taong kararating lang. Nakatayo doon si Andrea, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na tila dalawang bituin sa dilim. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang malamig na hiwaga sa masayang pagtitipon, ngunit hindi siya ang dahilan ng pagkatulala ng lahat. Sa likod niya, isang lalaki ang dahan-dahang humakbang pasulong. Nakasuot ito ng isang plansadong itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Ngunit ang pinakanakapansin-pansin sa lahat ay ang mahabang peklat sa kanyang sentido, isang peklat na hindi nagpatago sa pamilyar na mukha na matagal nang inakala ng lahat na pumanaw na si Mateo. Nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang kopita. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumira sa katahimikan. Napahawak siya sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig, hinimatay. Napaatras si Carlos, ang kanyang mukha ay namutla na tila isang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi maaari. Si Stella naman ay napanganga, hindi makapaniwala na ang hamak na rider na kanyang inalipin ay ang nawawalang tagapagmana ng mansyon. Naglakad si Mateo palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may bigat ng 4 na taong pagdurusa. Huminto siya sa harap ni Carlos. "Kamusta, kuya?" Ang boses ni Mateo ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa
sa pinakamatigas na bakal. Mateo, anak, buhay ka. Nauutal na wika ni Carlos, pilit na gumagawa ng isang eksena ng pagkagalak. Isang milagro! Andrea, bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi sumagot si Andrea. Sa halip, itinaas niya ang kanyang telepono at ipinadala ang isang video sa malaking screen na nakahanda para sa engagement party. Ang malabong video mula sa CCTV ay nagsimulang mag-play. Ang anino ng isang lalaking pumuputol sa kable ng scaffolding. Kasunod nito, isang voice recording naman ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ang boses ng driver ng truck na binayaran ni Andrea upang umamin sa lahat kapalit ng proteksyon. Inutusan po ako ni Sir Carlos na patayin si Mateo Villarreal. 2 beses po. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong lugar. Ang mga bisita ay napaatras, puno ng takot at pagkamangha sa revelasyon. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Carlos. Tiningnan niya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling sila. Mateo, kapatid mo ako. Kapatid? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Ang kapatid ba ay hahayaang mabulok ang kanyang kadugo sa hirap habang ninanakaw niya ang lahat ng pag-aari nito? Ang kapatid ba ay susubukang pumatay ng paulit-ulit dahil sa kasakiman? Tumingin si Mateo kay Stella na ngayon ay dahan-dahang umaatras, naghahandang tumakas. At ikaw, wika ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Utang na loob? Binayaran ko na yan ng dugo at pawis ko. 4 na taon, wala na tayong utang sa isa't isa. Bigla, isang maliit na boses ang sumigaw mula sa itaas ng hagdanan. Papa! Si Lucas. Nakatayo ito sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tuwa habang nakatingin kay Mateo. Dahan-dahan, tumakbo ito pababa ng hagdanan. Yumuko si Mateo at sinalubong ang kanyang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, nayakap niya ang kanyang anak sa kanyang tunay na katauhan. Ang yakap na yon ay ang huling piraso na bumuo sa kanyang nawasak na pagkatao. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw, papalapit ng papalapit. Napagtanto ni Carlos na wala na siyang kawala. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Sa tindi ng desperasyon, ang kanyang mga mata ay naging ligaw. Nakita niya ang isang maliit na kutsilyo na ginamit sa paghiwa ng keso sa mesa ng mga pagkain. Mabilis niya itong dinampot, ngunit bago pa man niya ito maitutok sa sarili o sa iba, mabilis na kumilos si Mateo. Ginamit niya ang kanyang katawan upang protektahan si Andrea at Lucas. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang kamay ni Carlos dahilan upang tumilapon ang kutsilyo sa sahig. Dumating ang mga pulis at mabilis na pinusasan ang nagwawalang si Carlos. Ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa Marangyang Mansyon. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsialisan. Dala-dala ang isang tsismis na tiyak na pag-uusapan sa buong lungsod sa mga darating na linggo. Ang natira na lamang ay ang pamilyang sinira ng kasakiman at pagtataksil. Dinala na ng mga katulong sa kanyang silid si Doña Carmen. Si Stella naman ay isinama na rin ng mga pulis upang imbestigahan sa kanyang pagkakasangkot sa panloloko at pananakit. Sa gitna ng nagkalat na pagkain at mga basag na kopita, tanging sina Mateo, Andrea, at ang maliit na si Lucas na mahigpit na nakayakap sa binti ng kanyang ama ang naiwan. Lumipas ang ilang sandali. Bumaba si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Ang dating matapobre at aroganteng tindig nito ay napalitan ng isang pagod at nagsisising anyo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Lumuhod siya sa harap ni Mateo. Mateo anak, patawarin mo ako. Humahagulgol na wika ng matanda. Nabulag ako sa pagmamahal ko kay Carlos. Hindi ko nakita ang kasamaan niya.
Patawarin mo ang ina mo. Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng awa. Ngunit ang awa ay hindi sapat upang burahin ang 4 na taon ng pagpapabaya at sakit na ipinaranas nito sa kanyang mag-ina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ina mula sa pagkakaluhod. Tumayo po kayo, Nay. Hindi ko po kayang magtanim ng galit sa sarili kong ina. Malumanay na wika ni Mateo. Pero ang sugat na iniwan ninyo sa amin ni Andrea ay masyadong malalim. Kailangan namin ng panahon. Kailangan namin ng espasyo para maghilom. Naintindihan ni Doña Carmen ang ibig sabihin ng kanyang anak. Isang tango na puno ng pagsisisi ang kanyang isinagot. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit sina Mateo at Andrea. Inilagay nila sa mga kahon ang iilang damit, ang mga laruan ni Lucas at ang mga litratong nagpapaalala sa kanila ng kanilang pag-iibigan. Hindi sila nagdala ng anumang bagay na magpapaalala sa kanila ng sakit at pagdurusa. Habang nag-aayos, nakita ni Mateo ang lumang asul na polo shirt na itinapon ni Doña Carmen sa basurahan. Kinuha niya ito at niyakap. Ito ang damit na naging kanlungan ni Andrea sa loob ng 4 na taon. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo kay Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong simula. Ngumiti si Andrea. Isang ngingiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Kasama ka. Palagi akong handa. Hawak ang kamay ni Lucas. Sabay silang bumaba ng hagdanan. Nadaanan nila ang sala kung saan sila huling nagkausap bilang isang buong pamilya bago ang aksidente. Nadaanan nila ang hardin kung saan sila nangako ng walang hanggan. Bawat sulok ng bahay na yon ay may dalang alaala, mga alaala ng saya na nabahira ng matinding pait. Nang makarating sila sa malaking pintuan, lumingon si Mateo sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang hagdanan, ang mga painting sa dingding, at ang malawak na espasyo na dati niyang tinawag na tahanan. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Andrea. Tayo na sa totoong bahay natin, wika niya. Lumabas sila ng mansyon. Sa labas, naghihintay ang isang simpleng taxi, hindi ang mararangyang sasakyan na dati nilang sinasakyan. Isinakay nila ang kanilang iilang gamit. Bago pumasok sa sasakyan, tumingala sila sa langit. Ang araw ay sumisikat ng buong liwanag, tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Habang dahan-dahang isinasara ni Mateo ang pintuan ng taxi, ang malaking gate ng mansyon sa likuran nila ay dahan-dahan ding nagsara. Ang tunog ng nagsasarang bakal ay tila isang huling paalam sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa loob ng sasakyan, magkayakap ang tatlo. Binabagtas ang isang bagong daan patungo sa isang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang bagyo ay tapos na, nakalipas ang 1 taon. Ang dating ingay ng syudad at ang bigat ng isang madilim na nakaraan ay napalitan ng payapang tunog ng mga alon at ng mainit na haplos ng hangin sa probinsya. Sa harap ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kahoy, malapit sa dalampasigan, isang bagong buhay ang dahan-dahang namumukadkad. Nakaupo si Andrea sa isang upuang yantok sa kanilang beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinapanood niya ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Si Mateo, na ngayon ay mas malusog na ang pangangatawan at may kulay na ang balat dahil sa araw, ay masayang tinuturuan ng kanilang 5 taong gulang na si Lucas kung paano magpalipad ng saranggola. Ang halakhak ng bata, kasabay ng pagsayaw ng makulay na saranggola sa bughaw na langit, ay ang pinakamagandang musikang naririnig ni Andrea. Lumapit si Mateo at niyakap si Andrea mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa at hinalikan ito ng malambing sa buhok. Ang lalim ng iniisip mo, asawa ko, bulong ni Mateo. Ngumiti si Andrea at ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Mateo na nakapulupot sa kanya.
Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Dado Chua. Sa katahimikan, naisip ni Andrea ang tanong na minsan niyang tinanong sa kanyang sarili. Napatawad na ba nila ang mga taong nanakit sa kanila? Ang sagot ay komplikado. Pinatawad na nila ang kasalanan, ngunit hindi nila kinalimutan ang aral. Si Carlos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Doña Carmen naman, sa tindi ng pagsisisi at kalungkutan, ay namuhay ng mag-isa sa malaking mansyon. Paminsan-minsan, nagpapadala sila ng tulong pinansyal, ngunit hindi na nila hinayaang maging bahagi pa ito ng kanilang bagong buhay. Ang pagpapatawad para sa kanila ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Benintya, tumingin si Andrea sa paligid. Ang maliit na paggawaan ng muebles ni Mateo sa gilid ng kanilang bahay ay puno ng mga bagong proyekto. Hindi na siya ang tanyag na inhinyero na gumagawa ng mga tulay, ngunit ang kagalakan sa kanyang mga mata habang hinuhubog ang bawat piraso ng kahoy ay higit pa sa anumang parangal. Si Andrea naman ay naglilingkod ngayon bilang nag-iisang doktor sa kanilang maliit na bayan. Ginagamot ang mga simpleng sakit ng mga mangingisda at magsasaka. Ang kanilang buhay ay simple. Walang karangyaan, walang kasikatan. Ngunit sa bawat paglubog ng araw na magkasama nilang pinapanood, sa bawat gabing magkayakap silang natutulog, doon nila natagpuan ang isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Bayhak G, ang pag-ibig pala ay hindi isang tuloy-tuloy na apoy. Minsan, ito ay isang baga na natatabunan ng abo ng sakit at pagkalimot. Ngunit sa tamang pag-aalaga, sa tiyaga ng isang pusong hindi sumusuko at sa init ng pagpapatawad, ang isang maliit na baga ay maaaring muling magliyab, mas maliwanag at mas matatag kaysa dati. Natutunan nilang ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo o apelido, kundi sa mga bisig na handang sumalo sa iyo, sa iyong pagbagsak, at sa mga matang nakikita ang iyong tunay na halaga kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na. Papa! Mama! Tingnan niyo ang taas na ng lipad! Sigaw ni Lucas mula sa dalampasigan. Nagkatinginan sina Mateo at Andrea, isang tingin na puno ng pag-unawa at wagas na pag-ibig. Magkahawak kamay silang tumayo at naglakad palapit sa kanilang anak. Sinalubong ang liwanag ng panibagong umaga.